when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. For His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for.
way I kneel, I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. One day I'll reach sweet heaven's shore. Oh, please let me kneel once more. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Yes, when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Blessed morning to each everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. I really praise God that God woke up us this morning. God gave us extra strength and good heart and good spirit or excellent spirit this morning. And I really praise God that God gave us another day. It's December 4, you know, 2025. It's Thursday and it's warm, a little bit warm here in Newman. I don't know what weather there in Perth. I think it's a little bit warmer rin. At salamat sa Panginoon na nandito na tayo sa summertime. Praise God. Good weather, summertime. Amen. And I really praise God for that. And continue to pray for our Christmas Carol, community Christmas Carol this coming Saturday. And we do have practice tonight and tomorrow, so we have practice tonight after our midweek service. Okay, I hope we're excited. Good morning, magandang umaga po sa bawat isa. Kung nasan man kayo ngayon, ay dalangin ko po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. At ang sabi nga ng salita ng Diyos ay yung ating pananampalataya mas madedevelop yan kung palagi po tayong natututo at nakikinig ng salita po ng Diyos. Okay? Bumati muna tayo rito. Magandang umaga po sa mga kapatiran na maaga na nandito. Good morning, Brother Jobs. Alright, good morning po sa inyo dyan. Good morning, Sister Clarice. Good morning po dyan sa inyo, dyan sa PMG, and to all our PMG hardworking Filipino, mechanic or technician there at PMG. Alright, good morning to my wife. Thank you for assisting me here. Nanay Elsa is watching. Wow, Nanay, good morning po. Okay, na Sister Ronalette, good morning then. Brother John Berg, good morning po sa inyo dyan, all the way there with Nanay Lolena. Praying for fast recovery. Good morning, Sister Lady Lee. Praise God for a safe travel from from Australia to Philippines. All right, enjoy your Christmas holiday. All right, good morning, Sister Bona. Okay, good morning there sa ating mission house there in uh, Perth. Okay, good morning to your son, uh, King. Kamusta na si King? King David. Yeah, all right. So good morning po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon ay maaga tayong ginigising ng Panginoon, ano? Gumising ka lang ng maganda ng umaga ay talagang pagpapala na. Mas panagpala tayo dahil inihilig natin ah, makinig ng salita po ng Diyos. Yan ang pinaka the best, no? Okay? Good morning, Brother Mac Mac, Butaw, Kelano. Ang bihira. Yung makita mo lang ang iyong asawa na si Sister Lady Lee ay talagang magpapala sa iyo yan. Di ba, Brother Mac? Hope and pray I will see you soon, Okay, so I hope we're excited for another episode here in Newman every morning. We talk about developing our strong faith. And when we say faith, it should be biblical. And what is biblical faith? Faith is the attitude trusting God. Faith don't care about the outcomes, but faith just trust in God no matter the outcomes. All right? Salamat dyan sa Panginoon. All right? So,
Amen. Blessed morning, Brother Gerald. Sir Bona. Okay lang po, si King. Okay. Okay na okay. Sige, King ha. Pag nabalik ko dyan ay pasasalubungan kita dyan. Okay? Opo. Madalas mag-opo yan si King eh. Alright, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan na kung paano po nagtatrabaho how God works in our chaos through wisdom. You know, God gave us wisdom, you know, and God gave us wisdom from above. Yan ang kailangan natin. Basahin po natin muna ang salita po ng Diyos from verse 17. Okay? At tayo po ay magbabasa muli. Ang sabi po ng Biblia, Bible says, alright, and when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. So what kind of words that this woman talking about? All right. In verse number 18, then she spake, saying, They were wont to speak in old times, saying, They shall surely ask counsel at Abel. And so they ended the matter. Verse 19, I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel. Why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? So the words of this woman, brethren, speak about the wisdom of the Lord. And in verse number 22, let's drop in verse 22, let's drop in verse 22. The Bible says, Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba, the son of Bichri, and cast it out of Joab. And he blew trumpet, and retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king, other than King David. So, the Bible make it clear, brethren, the importance of wisdom. The importance of wisdom, right here in this passage, prevents unnecessary distraction. Yung kahalagahan ng karunungan na nanggagaling po sa Diyos ay maiiwasan yung kaguluhan. Kaya nga, sabi nila, paano kaya magtatrabaho ang Panginoon sa kaguluhan? Papaano po? Dito po sa ating binasa sa istorya na ito na kung saan mayroong kaguluhan na nangyayari, may pagre-rebuilding nangyayari. Pero salamat, mayroon pong isang babae po dito na pinasulat ng salita po ng Diyos. Pinasulat dito po sa salita ng Diyos para po maintindihan po na kung ano ang nagagawa ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. May dalawa pong karunungan na binabanggit ang salita ng Diyos. Karunungan ng tao, which is hanggang dito lang po, panglaman at hanggang dito lang ho. Pero yung karunungan ng Diyos, ibang-iba sa karunungan ng tao. Kaya yun po ang pinakamaganda pagka tayo po ay nagsasaliksik ng salita po ng Diyos. Maunawaan po natin yung karunungan ng Diyos. This morning, I want you to share about the wisdom because we have lots of why and we have lots of question that how God works in troubled times or chaos time. God used the wisdom. Let's pray first. Tayo po yung manalangin. Dear God, Father in heaven who made heaven and earth, thank you, Lord, for this morning. Thank you, O God, that we connect our spirit to your spirit through your words. I pray, speak to your people. I'm just your servant, passing your information to your people. And use your servant, because if you don't use me, I'm just good for nothing. Please give us humble and teachable heart. And Holy Spirit of God, please guide us in all truth. Banal na Espiritu, gabayin niyo po kami sa katotohanan na aming maririnig ngayong umaga na magpapalakas sa aming espiritu at kaisipan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong pangunguna at anuman pong nakikita niyo pong karumihan sa puso't isipan namin, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Good morning again to our brothers and sisters, wherever you are. May the Lord bless you. Good morning, Sister Beth Returban. Amen. Amen. Keep on praying po sa inyo po, Sister Beth. At see you po dyan sa
Perth Ministry. Salamat nakakapag-join dito si Sister Beth. Okay? Ngayong umaga, gusto ko po munang intindihin niyo po yung ating napag-uusapan. Ano po? At ang karunungan ay kakayahan. Ano ho? Ayon sa salita po ng Diyos, pag tayo po ay may wisdom or karunungan, ito po ay tumutukoy sa karunungan po ng Diyos. Pero dapat malaman natin, ang karunungan ay hindi lang ito kaalaman sa ating isip at puso, pero ito ay paggamit ng katotohanan ng Diyos sa totoong sitwasyon. Ganyan po kahalagaan na meron po tayong karunungan. Ganyan po kahalagaan na meron po tayong karunungan na nanggagaling po sa Diyos. Wisdom is the ability to make right decision at the right time and the right way according to God's words. Kaya nga, bakit tayo may Bible program? The reason we have Bible program this morning, because we need to get instruction. We need to get instruction from God. Okay? Kukuha tayo ng kaalaman mula sa Diyos. At pagka nakuha natin yung kaalaman, when we get instruction from God, we can, apply the truth of God correctly, in real situation. Ganyan po ang karunungan na sinasabi ng Biblia. Hindi lang ito kaalaman, pero ito yung karunungan kasi marunong mo nang gamitin yung katotohanan ng Diyos sa totoong sitwasyon. Kaya nga dito sa ating binasa, the woman in Abel City, the Bible says, did not just know what was right, she acted on what was right. Ano pong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Hindi lang niya alam yung sitwasyon, pero marunong po siyang maipamuhay at gamitin yung kanyang nalalaman. Pagka natututunan mo na, alright, yan ay knowledge. Kapag ka naipapamuhay mo na, yan ay karunungan. Okay? Nakukuha niyo po ba? Amen, brothers and sisters? Okay? For example, sinabihan ako ng Diyos na ako ay dapat manalangin. Okay, yun ay karunungan. Na-receive ko na yung karunungan. So, pagka ako ay nananalangin na, at madalas na ako nananalangin, yun na yung na-apply na karunungan. Kung tawagin natin ay wisdom. Okay? Pagka sinabi ng Panginoon, tayo ay matutong magmahal, yan ay kaalaman. Pagka ipinamuhay ko na yung katotohanan sa buhay ko na kailangan kong mahalin, hindi lang yung kailangan kong ibigin kahit hindi ka ibig-ibig, yan na po yung, mga kapatid, na tinatawag na karunungan. So meron ka ng ipinamuhay o ginamit na katotohanan ng Diyos sa totoong sitwasyon. Ganyan po yan. And yesterday, we talk about wisdom means thinking before reacting. So, napaka-importante niyan. Let's review yesterday points. So, ang karunungan ay pag-iisip bago kumilos. Okay? Iniisip natin yung ano ang itinuro ng Diyos sa atin. Marami na po tayo narinig na salita ng Diyos. Hanggat hindi natin to ipinapamuhay, hindi to makakatulong sa atin. Marahil marami ka ng alam na verse, marahil marami ka ng alam na mga memory verse, you got a lot of memory verse, okay? But that knowledge, without applying, okay, brother, it cannot help you. Because wisdom is applied God's truth correctly. And when you have wisdom, thinking before reacting. In our lives, brethren, it is important to have wisdom. Mabilis tayo mag-react. Mabilis tayo makaramdam, react agad. Pagka nakarinig tayo ng maganda, react agad. Kapag tayo ay nakarinig ng masaya tayo kaagad. Pero kailangan natin gamitan ng tinatawag na wisdom. Ang diablo ay magaling po dyan, mga kapatid. Kaya nga bilang anak ng Diyos, brothers and sisters, as a child of God, it is important to ask God's wisdom. And wisdom helps you think first. Thinking before reacting. Like this woman in this verse,
The Bible says in verse number 18, okay, then she spake, and the Bible says, then she spake, all right, they were not to speak in old times, saying, they shall surely ask counsel at Abel. And so they ended the matter. So, like this woman who spoke calmly instead of panicking. Yan ang mapakaganda pagka tayo ay magdi-deal ng ating mga desisyon. Lalo na when we deal at difficult situation or difficult decisions, let us apply this wisdom. That wisdom here is thinking before reacting. In the spouse o sa mag-asawa, yan na nga lang yung asawa mo. Tapos, pagka magdi-deal pa kayo ng problema, ay nagsisigawan pa, ay wala po dun yung wisdom ng Diyos. Ang wisdom ng Diyos, yung nag-uusap kayo ng mahinahon, okay? May pagpapakumbaba, at pinapakita natin yung ating wisdom na natutunan. Pinaparamdam natin sa asawa natin lalaki, pinaparamdam natin sa asawa natin babae, lalo na sa ating mga anak, na nagkakamali, pero makikita ninyo yung mahinahon, ano? Kasi ang karunungan ay pag-iisip bago kumilos. Gaya ng babae na hindi nagpadalos-dalos, hindi siya nagpanik. Nag-isip muna siya ng merong kababaan ng loob. Pansin mo yung lata. Di ba nga, pagka ang lata, walang laman, maingay. Ganyan din tayo, mga kapatid, pagka wala tayong wisdom, maingay tayo. Meron na ba akong kausap dito? Amen. Amen. Napakalaga po ng karunungan na nanggagaling po sa Diyos. Ito'y pag-iisip bago kumilos. Alam niyo po ba, ganyan tayo tinatrabaho ng Diyos. Paano niyo tatrabahuin yung problema sa buhay natin? Kailangan natin matutunan ipamuhay yung katotohanan na meron po ang Diyos. Sabi ko nga po kanina, kung tayo tinuruan ng Diyos na magmahal o umibig, wag lang natin iibigin yung kaibig-ibig, kundi yung hindi rin kaibig-ibig. Kasi inutos nga po ng Diyos yun, na tayo po ay umibig sa kahit hindi kaibig-ibig. Okay? At doon po natin makikita na ginagamit natin yung karunungan ng Diyos. Pagka natutunan mo na gamitin yung karunungan ng Diyos, yan na po yung tinatawag na pagpapala. Kaya nga makita natin sa babaeng ito, hindi siya padalos-dalos. Because ang karunungan ay pag-iisip bago kumilos. Wisdom means thinking before reacting. Like this woman in verse number 17 and 18 and down to verse 22, who spoke calmly to Joab, one of the general of King David, that Joab wanted to destroy the city to catch Sheba. The Bible says this woman speak with wisdom. And wisdom means thinking before reacting. Are you glad this morning that we have wisdom now? Amen. Natutuwa ba tayo ngayong umaga na pagka nakita mo yung sitwasyon, hindi ka padalos-dalos na nagdidesisyon, pinag-iisipan mo muna at talagang meron kang kaalaman na nanggagaling sa Diyos bago ka magdesisyon. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa po rito para mas maintindihan nyo po yung sinasabi ko po. Halimbawa po, okay, may isang baryo na palaging binabaha tuwing nag-uulan. Yan, marami po tayong ganyan sa Pilipinas. At alam niyo po nangyari, nagkakagulo po silang lahat. Okay? At lagi po nilang sinasabi na wala tayong magagawa, ganyan na talaga, baha na talaga. Hindi na natin kayang pigilan itong mga baha na ito. Ganyan po madalas ang nasasabi ng mga nasa baryo. Pero may isang matandang babae, mga kapatid, na nagbigay ng simpleng idea. Ang sabi ng babae, magukay kaya tayo ng kanal para lumihis ang tubig sa bahay. Una, sabi ng babae na ito ay
tayo ay maghukay. So, makikita nyo po yung wisdom. At sabi po ng matanda, hukayin natin ito para lumihis yung tubig sa ating mga bahay. At salamat naman at yung mga kapitbahay ay sumali at meron nga tayong tinatawag na bayanihan. Kaya pagka nakita natin yung ating kababayan dito sa sa Australia, kabayan! Bakit? Sanay tayo sa bayanihan. At sumali ang mga kapitbahay at nagkaroon sila ng bayanihan. At dahil sa isang matalinong munghaki ng itong matandang ito, ang buong baryo ay naligtas sa baha. Simpleng istorya mga kapatid, no? Pero makikita nyo po rito na dito sa talata nating binasa, dito sa ating inaaral ngayong umaga, na sabi ng Biblia, itong babae ay hindi nagsisisigaw, hindi sigaw ng sigaw, kundi mahinahong pagsasalita. She stopped Joab from committing unnecessary violence. She used, brethren, wisdom. She spoke to the people, and the Bible says in verse number 22, gathered them, and the Bible says, and led them to a wise solutions, and the Bible says she acted quickly and correctly, and the Bible says she made right decision at the right time, and that is wisdom. She applied truth in a real crisis. Hindi lang siya marunong o nagmamarunong, kundi marunong siyang umaksyon. Yan ang pinakamalaga mga kapatid. Makikita niyo po how this woman show wisdom. The wisdom of this woman in 2 Samuel chapter number 20 teaches us that the wise person can stop distraction. Kaya nga, napakaganda mga kapatid na pag ito natutunan natin dito sa ating komunidad, dito sa ating simbahan, dito sa ating pamilya, hindi mo masasayang talaga yung buhay mo. Hindi mo masasayang oras mo. Dahil meron ka ng gantong wisdom. Kaya minsan parang nabo-burn out tayo at parang nasasayang yung panahon natin at parang, talagang inip na tayo. Bakit? Kailangan natin ng wisdom. Kakulangan ng wisdom. Wisdom, again, thinking before reacting. And like this woman who spoke calmly instead of panicking. The Bible says she applied truth in a real crisis. Kaya nga, ang karunungan mga kapatid ay pag-iisip bago kumilos. Yan lang po matandaan natin ay talagang malaki na pong maiaambag nito sa ating relasyon sa Diyos. Napakaganda na magaganda ang ating paglilingkod sa Diyos pagka mayroon din tayong ipinamumuhay na katotohanan. Naintindihan niyo po ba? Amen? So, ganyan po yan. Hindi lang po yan yung pinag-usapan natin kahapon. Okay? Wisdom means choosing peace instead of anger. Bible says, like this woman, she did by talking instead of fighting. Mga kapatid, ang karunungan ay pagpili ng kapayapaan or panatag na pag-uusap. Pinipili natin yung kapayapaan sa Tagalog. Choosing peace. Instead of anger or kaysa galit. Kagaya ng kanyang pakikipag-usap kay Joab, sa halip na makipag-away siya dahil sabi nga po niya dito, sa salita po ng Diyos, maliwanag po, ang sabi niya dito verse number 19, okay, basahin ko po I am one of them that peaceable and faithful in Israel. Okay? Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel. So, this woman is not only a woman, she is also a mother. Thinking about her children. And the Bible says, while
wilt thou swallow up the inheritance of the Lord. Makikita niyo po rito sa salita po ng Diyos na mas pinipili niya. Kaya nga napakaganda ng pagpili natin, mga kapatid. Alam niyo po ba, nasa pagpili natin ngayong umaga, kung tayo ay papunta sa kapayapaan o pipiliin natin magalit na magalit na magalit. Mga kapatid, huwag tayong lalapit sa magagalitin. Huwag tayong magpapa-impluwensya sa magagalitin. Ako po ay natuto dyan. Lahat po tayo rito ay, mga kapatid, importanteng natututunan natin na ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, yung kaalaman na ginamit yung katotohanan ng Diyos, yun na yung karunungan, at yung karunungan na yun, laging pinipili ang kapayapaan kaysa galit. Okay? Kagaya ng kanyang pakikipag-usap kay Joab, sabi ng babae, ako ay isang membro ng lugar na ito, ako ay nakatira dito, at ako rin ay isang ina. So makikita nyo po, binibigyan niya ng wisdom si Joab na mas maganda na tayo ay mag-usap at pag-usapan. Ganyan din sa ating pamilya, mga kapatid. Wisdom choosing peace instead of anger, like she did by talking instead of fighting. Laging pag-usapan. Pagka mayroon tayong hindi naintindihan, pag-usapan. Kapag may na-open sa atin, sabihin na natin. Wag na, pagka for example, na-open kayo sa akin, right away sabihin nyo na, para dun pa lang, maputol na, mapili natin yung kapayapaan. Kasi pagka hindi mo sinabi yan, masasabi mo yun sa iba, di dalawa na kayong offended. Pagka nasabi mo yun sa iba, 3 na kayong offended. Pagka nasabi mo yun sa iba, 4 na kayong offended. So gagawa na kayo ng grupo na tayo ng mga offended. So, maghahati ngayon yan. Magkakaroon ng away. So pagka may na-offend ka o meron ka-offend sa'yo, pag-usapan na agad. Amen, church. Andiyan na po kayo, church? Remember, we are community of faith. It is important to choose peace instead of anger. It is important to choose the fruit of the Holy Spirit that is in you and that is in us. Ba't piliin natin yung kung ano yung dikta ng banal na Espiritu kasi yung dikta ng ating emosyon? Alam natin, natutunan natin, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin na, at ang banal na Espiritu ay namumunga yan. Namumunga ng mahabang pagpapasensya, namumunga ng maayos sa pagsasalita, namumunga na hindi po ng sama ng loob, hindi po madaling ma-open, hindi po madaling mapikon, namumunga po yan. So kung meron ka ng kaalaman na ganyan, pag pinili nyo po yan, mga kapatid, ano po ang mangyayari? Pag pinili natin yung kaalaman na po yan, ang mangyayari na po, mga kapatid, is tayo po ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. Di ba masarap gumising ng umaga, lalapit ka sa Diyos na ang laman ng puso mo kapayapaan. Kaya napakaganda talaga, mga kapatid, yung meron kang alam sa salita ng Diyos. Mahirap mamuhay nang wala kang kinikilalang Diyos. Bakit? Siya lang talaga ang magbibigay sa iyo ng kaalaman na pwede mo nang maipamuhay. Ganyan po tumulong ang Diyos. Ganyan po magtrabaho ang Diyos. Sabi natin sometimes, paano? Hindi ko nararamdaman ng Diyos. Parang hindi siya kumikilo sa buhay ko. Diyan ka nagkakamali, kaibigan. Akala mo hindi kumikilos ang Diyos kasi hindi mo nire-recognize ang Diyos. Pagka hindi mo ni-recognize ang Diyos, hindi mo rin mare-recognize yung kaalaman ng Diyos. Pagka hindi mo ni-recognize ang kaalaman ng Diyos, wala kang maipapamuhay sa karunungan ng Diyos. Kailangan kilalanin mo ang Diyos. Kailangan tanggapin mo ang Diyos. Kailangan ikaw ay magpasakop sa Kanyang salita.
Ang Diyos ay willing baguhin ang tao, pero kung ayaw ng tao lumapit sa Diyos, wala na magagawa ang Diyos. Narino po kayo? Sabi nila, kung may Diyos, di sana hindi nangyari ito. Okay, tama naman yung tanong mo na yan, pero kinilala mo ba ang Diyos? Yan nasasabi natin, kung may Diyos. Di ba sabi ng iba, kung may Diyos, bakit pinahintulutan niya to? Alright, ganito yan. Kilala mo ba ang Diyos? Alam mo ba yung kanyang salita? Meron ka bang kaalaman mula sa salita? Hindi lang yun puro memorize lang ng verse. Dapat na ipapamuhay mo yan. Yung nagiging buhay mo na yung salita ng Diyos. Kasi pagka naging buhay mo yan, pipiliin mo yan. Mahirap naman na meron kang alam na salita ng Diyos pero hindi mo pinipili. Meron pong ganyan, meron pong ganyan. Pag sinabi ng Biblia, ng alak ay hindi sa Diyos at pinipili pa rin natin, ay hindi ako masurprise kung habulin ka ng pulis at ikaw ay breath test at ikaw ay masuspended ang license. Bakit? Marami ka nang narinig na mensahe na hindi nga nakakatulong yung espiritu ng alak. At bilang mga ngaral, kailangan natin sabihin ito. Huwag sana kayo ma-offend. Kasi ito ay tulong ng Diyos. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng kaalaman at pagpiliin. Wala pa ako nakita na umiinom na mayroong kapayapaan. Halos na mga nanginginom, mga kapatid, nandito po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Ano ho? Huwag nyo lang po isipin na gusto ko kayong ma-feel bad ngayong umaga. Ha? I'm not here to feel you bad, but I'm just telling the truth. You know, because wisdom choosing peace instead of anger, like this woman, she did by talking instead of fighting. And you know, it helps not only her but the whole city. And the same, brethren. From time to time, like what we said, we choose what kind of life we can live. But this woman, he chose wisdom, and because he chose wisdom, it bring it peace. Kapayapaan. Yun ang kailangan natin. Pag pinili mo ang karunungan ng Diyos, sinabi ng Diyos, be not drunk with wine. When the Bible says, be not drunk with wine, that's the knowledge. But be filled with the Holy Spirit, you know. So when you apply that truth, okay, don't drink, you know, alcohol. Wherein the Holy Spirit works in your life. What does it mean? When you drink alcohol, it grieves the Holy Spirit of God. If you serve Bible and bottle, it grieves the Holy Spirit of God. But if you allow, you know, the Word of God and you apply the truth from the Word of God, all right, I want to stop this because it cannot help me. You know, you choose peace. Not all of us, brethren, understand that. Tingnan nyo, pagka yung manginginom, bira sa manginginom na hindi magagalitin. Hindi niya mapiling hindi magagalitin. Bihira yan. Hindi naman lahat pero bihira sa isang manginginom na hindi magagalitin. Bihira sa isang manginginom na hindi nag-iisip na masama sa kapwa niya. Bakit? Kasi yung spirit nga ng alak ang dumadaloy sa kanyang isipan. Pero kung ang espiritu ng Diyos ang dumadaloy sa kanyang isipan at puso, kapayapaan. Amen. So ano pipiliin natin ngayon? Nasa sa atin po yan. Meron tayong kalayaan pumili. Right? Number 3. So, not only that's what we talked about yesterday, so, ini-expand lang natin ng konti at wala namang masamang ulit-ulitin. Wisdom, preventing damage before it happens.
So the Bible says in verse number verse number 18 and 19 or 19, I am one of them that are peaceable, faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel. Why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? Verse 20. And Joab answered and said, far be it from me, that I should swallow up and destroy. In verse number 22, then the woman went unto all the people in her wisdom. And the Bible says, verse 23, now Joab was over all hosts of Israel. So, wisdom, o yung karunungan, ito'y pag-iwas sa gulo bago pa mangyari. Kaya minsan may kaguluhan sa ating tahanan. Yung tatay, kaaway yung anak. Yung anak, kaaway yung tatay. You know, bakit kaya ganun? Pero kung meron tayong wisdom sa Diyos o nanggagaling sa Diyos, mga kapatid, iiwas tayo sa gulo. Bago pa sabi po ng Biblia, nandito po ba? Nandito po. Sabi ng Biblia, itong babaeng ito dahil sa kanyang karunungan na nanggagaling sa Panginoon, naisalba niya ang lungsod. So ang karunungan ay pag-iwas sa gulo, mga kapatid, bago pa mangyari. Bakit may kaguluhan? Hindi mawala-wala. Pagdating sa trabaho, wala kang kapayapaan. Lagi ka na lang may kaaway doon. Bakit? Kailangan mo ng wisdom, kaibigan. Pagdating mo sa pamilya mo, sa mag-asawa mo, lagi kayo nagpupukpukan. Lagi po nagbabatuhan ng magulo. Di malaman. Away dito, away doon. Bakit? Wala pong karunungan, wala pong wisdom. Bakit nagkukulang ng wisdom? Gaya po na aking sinasabi, walang kaalaman mula sa salita ng Diyos. Kasi pagka may kaalaman ka, mga kapatid, meron kang gagamiting katotohanan mula sa Diyos. Pagka nagamit mo yung katotohanan mula sa Diyos, yun na po yung karunungan. Yung applied truth. At pagka na-apply mo na yung katotohanan, mga kapatid, iiwas ka niyan sa gulo. Wala pa akong nakita, mga kapatid, wala pa akong naranasan, na pag tayo po ay nag-apply ng katotohanan ng Diyos, magulo ang buhay natin. Pero marami po sa atin na pagka hindi natin in-apply ang karunungan ng Diyos, magulo ang ating buhay. Again, wisdom is the ability. Okay? It is not just knowledge or head knowledge. It is applying, brethren, God's truth correctly. When we say correctly, brethren, pag sinabi nating katotohanan na ipinapamuhay ng tama, pagka naipamuhay mo ng tama, mga kapatid, anong mangyayari po? Ay iiwas po tayo niyan sa gulo. Di ba maganda yan? Gusto natin umiwas sa gulo, tama. Gamitan natin ng wisdom ng Diyos. Okay? Mga kapatid, huwag palapatol. Ang palapatol, walang wisdom yan. Huwag mapagtanim ng sama ng loob. Pag madalas kang nagtatanim ng sama ng loob, wala kang wisdom. Bakit? Sabi ng Biblia, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. So, hihingi natin ng tawad ng Diyos sa Diyos. Kung pinatawad na sila ng Diyos, dapat patutunan mo silang mapatawad. So, pag tanim ka na ng tanim ng sama ng loob, walang wisdom yan. Okay? Huwag mapanghusga. Okay? Alam natin, ang isip natin, maya-maya nakakapag-isip ng hindi maganda. Pero, huwag mapanghusga. Gamitin yung wisdom. Huwag maging chismoso at chismosa. Wala pong wisdom dyan, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba, amen? Lahat po kasi ng aking binanggit, magdudulot ng gulo. Hindi na lang po sa labas ng ating tahanan. Dito sa tahanan lang natin, dito sa ating, yan ang gustong sirain ng dyablo, mga kapatid. Makinig po kayo. Ang pinaka-paboritong sirain ng dyablo, yung pamilya ng Diyos.
Ang gustong sirain ng dyablo sa atin, yung ating pamilya. Yan ang paboritong gustong-gusto. Yan ang goal ni Satan. At ngayon naririnig natin ito. Ginamitan ng babaeng ito yung si Joab ng karunungan, at itong si Joab sisirain niya na sana itong lugar na ito na city of Abel, but na-prevent. Naiwas sila sa gulo, naiwas sila sa kapamakan, naiwas sila sa kaguluhan. Bakit? May wisdom. Mga kapatid, napakaganda po, ano, na para ma-overcome natin, kasi ang dyablo papasok lang yan sa pamilya natin para sirain. Sirain yung magandang relasyon mo, sirain yung marriage mo, sirain lahat. Lahat yan. Pagka nasira niya yung tatay at nanay, susunod dyan yung mga anak. Sisirain ng dyablo yung relasyon nila sa di niyo po ba alam nangyayari ito? Nagkakasakitan yung mga magkakapatid dahil lang sa lupa. Family fighting over land. That's the devil works. But do you know how God works in chaos? Simple. Through wisdom. Because wisdom means preventing damage before it happens. Stopping Joab from destroying the city is wisdom from this woman. Alam nyo, napakaganda po nito. Kaya, gamitan lagi ng wisdom. Minsan nakakalimot tayo. Pero salamat sa Panginoon, lagi niya po tayong pinalalahanan, lagi niya po tayong binibigyan ng maayos na katotohanan mula sa salita niya para maipamuhay natin. Makikita po natin. Kaya nga dito, mapapansin nyo, hindi na gumamit si Joab ng sundalo. Kasi meron na po siyang wisdom. Alam niyo po ba na hindi na gumagamit ang Diyos ng sundalo? Hindi na rin siya gumagamit ng hari. Gumagamit siya ng isang matalinong babae na may mahinahon, malinaw, matapat at matapang na pananalita. So makikita niyo po rito mga kapatid. So ang kanyang karunungan ang pumigil sa kapahamakan. Ang kanyang karunungan na nanggagaling sa Diyos ang nagdala sa kapayapaan. Ang kanyang karunungan, mga kapatid, na nanggagaling sa Diyos ang nagligtas sa maraming buhay. Ang mga kapatid, napakaganda na hanggang ngayon, makita natin yung ganito po sa ating buhay. Nangyari noon, pwede po mangyari ngayon. Pinasulat sa salita ng Diyos para makita ko po, makita ninyo, marinig ninyo, matutunan natin, matutunan ninyo, matutunan ko. At makikita po natin na tayo po ay meron ng karunungan. Salamat sa Panginoon. Kaya natin ito inuulit mga kapatid. Kasi nga po, ito yung namimiss ng bawat Kristiyano. This is what we really miss, brethren. This is what we need. Applying God's truth correctly in real situation. And lastly, wisdom means asking what does God wants me to do. Before making a decision, mga kapatid, humingi tayo sa Diyos. Marunong ba tayo humingi sa Diyos? Tanungin natin ang ating sarili ngayong umaga. At makikita po natin kung gaano po magtatrabaho ang Diyos sa kalagitnaan natin. Right here in the text, the Bible says, in verse number 22, he said to Joab,
or verse number 19, why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? Wow, I like this, brethren. This woman knows what God's will. Bible says, why wilt thou swallow up inheritance of the Lord? What is inheritance of the Lord? Dapat alam po natin yan. At makikita po natin dito mga kapatid, ayon sa salita po ng Diyos, ayon sa pinahahayag po ng salita po ng Diyos, kailangan meron tayong wisdom at nagkakaroon tayo ng wisdom kasi nga po, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. What does God wants me to do? Wisdom means asking what does God wants me to do. Wisdom, brethren, is not asking like what we said yesterday, what do I want? What do others want? Or, what feels good right now? Through wisdom, asking, start or begin in asking. Through wisdom begins when we ask one question. What does God wants me to do in this situation? The woman said, will thou swallow up the inheritance of the Lord? So makikita natin ang karunungan ay katalinuhan na hindi pagtatanong na ano kaya ang gusto ko? Ano kaya ang gusto ng tao na ito? Ano kaya ang gusto ng kapitbahay ko? Ano kaya ang maganda at masarap ngayon? Ang tunay, mga kapatid, na karunungan ay nagsisimula sa isang tanong. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko sa sitwasyon na ito? Mga kapatid, kapag ganyan ang ating naiisip, mga kapatid, believe me, yang karunungan na yan ay may direksyon papunta sa Diyos, hindi reaksyon ng tao. Kapag ipinasakop mo ang plano mo sa plano ng Diyos, yan ay wisdom. Pag pinili mo nyo po ang landas ng Diyos, hindi ang emosyon natin, yan ay wisdom. Kapag sinunod po natin yung salita po ng Diyos at hindi yung pressure na kapaligid sa atin, yan ay wisdom. Pag sinusunod po natin yung direksyon po ng Diyos, hindi yung tukso ng mundong ito, yan na po, meron na po tayong wisdom. Again, wisdom or true wisdom begins when we ask one question. This morning, let us ask one question. What does God want me to do in this situation of my life? It might be you are in your depression. It might be you are in your mental health problem. It might be you are in your alcoholic problem. It might be you are in your bipolar problem. This morning, just letting you know, God can give you wisdom. And then when you have wisdom, true wisdom begins when we ask one question. What does God wants me to do in this situation? Brethren, asking God's will means you submit your plan to His will. And there's manifestation that you have wisdom. When you choose His path, not your feelings, it means you got wisdom. When you obey His word, not your emotions or feelings, it means you got wisdom. When you follow His direction, not the pressure around you and temptation around you, you got wisdom. Wisdom, God's direction, not human reaction. And this morning, before you speak, always ask, Lord, what do you want me to say? Before you make a decision or before you decide, ask, Lord,
Is this your will? Before you choose, brethren, ask wisdom. Lord, will this please you? Will this make you happy? Will this glorify you? Brethren, wisdom, choosing God's way, even when your feeling or feelings disagree. Bago tayo magsalita, tanungin po natin ang Panginoon. Ano po ang nais mo, Panginoon? Bago tayo magdesisyon, lagi natin tanungin ang Panginoon. Panginoon, anong kalooban mo sa aking buhay? Panginoon, anong kalooban mo? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Bago tayo pumili, mga kapatid, lagi natin tatanungin, ito po ba, Panginoon, ay ikakasaya mo? Ito po ba, Panginoon, ikakaluwalhati mo? Pag ginawa ko pa to, Panginoon, ikakaluwalhati mo ba ito? Pag ganyan na po yung tanong natin, ibig sabihin, mga kapatid, may wisdom na po tayo. May karunungan na po tayo. At pag sinabing karunungan, ito po ay paggamit ng katotohanan ng Diyos sa kanyang salita sa totoong sitwasyon. Wisdom, brethren, is choosing God's way even when your feelings disagree. Kaya nga, mga kapatid, ngayong umaga, napaalalahanan po tayo. Ngayong umaga, nabigyan tayo ng paalala na pagka meron na po tayong kaalaman at naipamuhay po natin ito, yan na po yung abilidad na makakapag-desisyon tayo sa tamang panahon, sa tamang lugar, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang karunungan ay hindi ito kaalaman lamang. Ito ay paggamit ng katotohanan ng Diyos at kakayahang gumawa ng tamang desisyon at tamang oras at tamang paraan ayon sa salita po ng Diyos. Wisdom, brethren, is the ability to make the right decision, the right time, at the right way according to God's word. It is, brethren, applying God's truth correctly in your real situation. I hope it helped us, brethren. This morning, that's what we really need. That's what I need this morning. I don't know about you, but that's what I really need. Gusto ko po ng wisdom ng Diyos. Gusto ko po na meron akong abilidad, meron akong kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Pagka ibabahagi ko ang salita ng Diyos, kailangan ko ng karunungan na meron akong kakayahang gumawa ng tamang desisyon at tamang panahon at tamang paraan ayon sa salita ng Diyos. Para lahat po ay papunta sa pagpapala. Kapag ako magdidesisyon sa aking pamilya, gusto ko yung karunungan ng Diyos na meron kakayahan gumawa ng tamang desisyon at sa tamang oras at mga kapatid sa tamang paraan ayon sa salita ng Diyos. Upang yung aking pamilya ay hindi lang po lalaki kundi magkakaroon ng takot sa Diyos. Gusto ko po yung karunungan na nanggagaling sa Diyos na meron na akong kakayanang gumawa sa tamang desisyon, sa tamang oras, at sa tamang paraan ayon sa salita ng Diyos. Para po yung simbahan na aking pinangungunahan ay lumago po sila sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang ito kaalaman. Ang wisdom ay hindi lang po kaalaman. Ito'y paggamit ng katotohanan ng Diyos sa totoong sitwasyon. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto po ba natin ng wisdom? Ang sabi ng Biblia sa Book of James, ask wisdom. Hingi tayo sa Diyos. Hingi po tayo.
Hingi tayo ng tulong kung paano natin maipapamuhay yung katotohanan. At mga kapatid, ito lang po ang pinaka dahilan kung bakit tayo mga kapatid magsasama ng merong paglago sa ating pananampalataya, merong matatag na pananampalataya. Kahit nag-iisa ka, hindi kayang ipin down ka ni Satan. Hindi ka kayang ipin down. Pero pagka iniwanan mo na yung karunungan ng Diyos, diyan na nagsisimula. Read Book of Proverbs, full of wisdom of God. Read Book of Proverbs chapter 8. And you will understand what wisdom all about. Brethren, according to this passage, she applied truth in real crisis. And this woman showed wisdom. She stopped Joab, brothers and sisters, from committing unnecessary destruction. Her wisdom prevent unnecessary destruction because her wisdom thinking before reacting. Her wisdom, brethren, okay, choose peace instead of anger. And this woman, her wisdom, according to the word of God, preventing damage before it happened. And she said, verse number 19, why will thou swallow up the inheritance of the Lord? So, her wisdom asking what does God wants her to do. This morning, it reminds us, brethren, that as a child of God, people of God, believer, we need wisdom. Yan ang kailangan natin ngayong umaga. Amen? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, gumawa ng tama, sa tamang oras, at sa tamang paraan mula sa inyong salita. Ask the Lord this morning. Amen, brethren, church? Ask the Lord this morning, church. Newman and Pert, ask the Lord this morning, Lord, give me wisdom to make the right decision at the right time and in the right way. Amen? Amen? Brothers and sisters, in Newman and Pert, amen. A person whose wisdom saves, helps, and blessed others. You will be channel of blessing. So, church, brethren, let us ask the Lord this morning, Lord, give me wisdom to make the right decision at the right time and in the right way. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan na gumawa ng tama, gumawa ng tamang bagay sa tamang oras at sa tamang paraan ninyo po. At mga kapatid, pag nangyari po yan, ikaw yung isang tao na may karunungan na magliligtas, mag-iiwas sa gulo at makakatulong at magiging pagpapala. Salamat sa Panginoon, may salita po siya ngayong umaga na humahamon sa atin ngayon. Hinamon ako ng salita ng Diyos, hinamon tayo ng salita ng Diyos. So parehas tayo ngayon may wisdom. Parehas natin ngayon hihingiin sa Panginoon na magkaroon tayo ng karunungan na gumawa ng tama sa tamang oras at sa tamang paraan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ngayong umaga. Binigyan nyo na naman po kami ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Binigyan nyo na naman po kami ng gagawin. Binigyan nyo po kami, Panginoon, ng gagawin ngayong umaga. Dito po sa aming simbahan, sa Newman and Pert, binibigyan nyo po kami ng gagawin. Panginoon, hindi kami nagmamadali. We don't push and rush things, Lord. But Lord, we pray, give us wisdom to make the right decision at the right time, in the right way. Because wisdom is the ability to make the right decision at the right time, in the right way, according to your words,
to your will and to your work. Thank you, O God, that wisdom is not just head knowledge. Wisdom is applied truth correctly in real situation. And like this woman, she acted on what was right. This woman stopped Joab from committing unnecessary violence. This woman spoke to the people and gathered them and led them to the wise solution. This woman, she acted quickly and correctly. This woman, she applied truth in real situation or real crisis. Hindi lang siya marunong siyang umaksyon, marunong siyang pumili ng inyong kaparaanan. Ngayong umaga, Panginoon, hinahamon niyo po kami. Hinahamon niyo po ang inyong mga anak. Binibigyan niyo po kami ng gagawin. Piliin namin ang inyong karunungan. Pagpalain niyo po kami. Sa inyo kami umaasa. Sa ganang amin, Panginoon, wala naman kami magagawa. Ano pa man ang panggugulo ng diablo sa isip namin, Panginoon, hindi siya magtatagumpay kasi meron na po kaming karunungan sa isip at puso namin. Meron na kaming maipapamuhay. Kaya nga, Panginoon, ngayong umaga, bigyan niyo po ang bawat isa ng karunungan ng gumawa ng tama sa tamang oras at sa tamang paraan ninyo po. Salamat po. Ano man po nakikita niyong karumihan sa pusisipan namin, ang aming panalangin ay mahadlangan, please, O God, any sins that you see in our heart this morning, please, cleanse us from all unrighteousness. Forgive us in all our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, thank you very much, brothers and sisters. And praise God that from January to December, we continue to receive wisdom from developing a strong faith to God. Na nag-uusap-usap tayo mula sa salita po ng Diyos, ay ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Okay? At salamat na meron tayong gantong programa. Okay, God bless you all. At salamat sa time ninyo, mga kapatid. All the glory belongs to God. Nasaan man kayo, ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Dalangin ko na patuloy kayong palakasin, pagalingin, at patuloy po kayong bigyan ng kalakasan ng Diyos. Alright, thank you very much. And to all brothers and sisters, magandang umaga muli. Andiyan si Sister Beth, okay? Riturban, okay? Praying for you po, Sister Beth. Patuloy po kayong pagalingin ng Diyos. God bless you all. See you tomorrow for another episode of Newman Every Morning, Developing a Strong Faith to God. Don't miss our midweek service tonight. God bless you all po. Preacher got up and said, stand to your feet. We'll start with a prayer. If you have a need, let it be heard, saints, let it be known. We're all a family, you're not alone. And that's when he saw her at the back of the church. Her silence and sadness cried out to her. The kind shepherd knew just what to say. I need to know before we pray. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life? Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear, our God can hear.
unspoken request. Well, the preacher whispered as she raised her hand, "Sweet Holy Spirit, come by her and stand." As the tears started flowing, he had no doubt that in the throne room of heaven her secret was out. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life? Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear. Our God can hear an unspoken request. Child, have no fear. Our God can hear an unspoken request.